Hello guys, so I'll be discussing the lesson 23rd and ang title dun is sources of social, cultural, and political change. So let's start with our learning objective, which is tatlo lang naman siya. Yun yung una is to discuss innovation and diffusion as a sources of changes. Ma-explain yung acculturation and assimilation, and then ma-exam yung social contradiction and tensions. So let's start. Sa society, sabi ni Max Weber, in-explain niya yung social hierarchy na differentiate through classes, culture, and status and power. Tapos si Pierre Bourdieu naman, sabi niya, culture affects even with economic growth. So hindi lang sa ibang bagay nakaka-apekto yung kultura, kundi pati din sa ekonomiya o sa wealth, ganun. So in innovation and diffusion as a source of social change, let's start with defining innovation. So innovation is basically thinking of a new solution or a product into a problem. So sabi dito sa module, innovation create or improve products, methods or production, and organizational forms challenging existing norms and structures. Often nag-aaral siya para ma-address yung isang societal needs or opportunities. While yung diffusion naman, ito yung process of adapting the innovation. So halimbawa, nagkaroon na ng bagong produkto. Yung diffusion doon is yung paggamit mismo ng innovation na yun. So for example, ang innovation is yung ballpen tapos may spray na alcohol. Yung diffusion doon is yung process ng pag-a-adapt doon ng mga tao, yung pagbibili doon, yung paggamit doon, and paano na change noon yung buhay ng isang tao. So, yung innovation and diffusion, meron din siyang pagbabago sa society. So, syempre, kapag nakaka-create tayo ng innovation and nagkakaroon ng process ng diffusion, nagkakaroon din ng pagbabago. Tapos, meron din tayong innovation and diffusion as source of cultural change. So, syempre nga, dahil may nagbabago din yung kultura ng isang society. So, for example na lang is a culture. So, since nasa 21st century tayo, madami nang nag-arise na technologies. And yung technologies na yon mold siya or nakapag-create siya ng bagong normal behaviors through online. So ayun yung isa sa changes na nangyari sa culture ng mga tao simula na nagkaroon ng innovation and diffusion. So another source is yung political change natin, no? Yung pagbabago sa political view ng isang tao dahil sa innovation and diffusion. So sa panahon natin ngayon, mas madaling na-shape yung POV ng isang tao or yung iniisip ng isang tao through social media, and isa yung political view doon, madali siyang ma-impluwensyahan. So new topic is yung acculturation and assimilation. Yung acculturation, ibig sabihin lang nun is yung dalawang kultura nagmi-meet sila and then nagkakaroon ng bagong practice. It's either nagka-create sila ng bago or nag-fuse sila ng mga kultura nila. And then yung isa naman, yung assimilation, basically yung isa rank na mas mababa siya kaysa dun sa isa. So, dominant yung isang culture dun kaysa dun sa isa. So, mas nai-impluwensyahan itong dominant na kultura na to, itong isang mababa. So, for example na lang, let's not, pero yung mga, back in 18 or 90s, diba, racist yung mga tao, and they think that white people are superior than black people or colored people, diba? So, yung mga colored people, they tend to be submissive to the white people, kasi nga, they think, yun yung So, yung mga colored people, nag-a-adapt sila dun sa kultura ng mga white people, and ayun, nawawalan sila ng identity dahil doon kasi gusto nilang makuha yung standard ng mga white people, although hindi naman yun yung totoong culture and identity nila. Sa acculturation and assimilation as source of cultural changes naman, so for example, sa acculturation, nag-meet yung dalawang culture na yun, nag-meet yung dalawang tao. So parang may maa-adapt nila yung bagong culture rin. So for example, ako Filipino ako, tapos may friend akong Chinese. And then, nung pumunta siya dito sa Pilipinas, na-adapt niya yung food preference ko na gusto ko na matatamis. Because that's what Filipinos are known for. So parang ganon. Tapos naman, sa assimilation naman, parang kailangan na yung isa nagli-lead, tapos yung isa magiging submissive lang din. So, ang example nito is sa marriage. For example, pag nagpakasal yung dalawang tao, mas magiging dominant yung kultura ng lalaki kaysa dun sa babae. Sa sources of political change naman, yung acculturation doon, as halimbawa, ang kultura ko is hindi ako wala akong pakialam or hindi ako obligado na magkaroon ng pakialam sa politika. Pero yung kaibigan ko is ganun siya. So kapag nag-uusap kami, parang nasi-shape namin yung isa't isa sa parehas na belief namin. Pero in a way na meron kaming sariling identity. So for example, yung sa akin, na-impluwensyahan niya ako sa part na sino yung dapat kong iboto, sino yung ganon. Tapos yung siya naman sa part niya parang naintindihan niya bakit ganun yung naging paniniwala ko. Pero naman sa assimilation kasi, parang sinasabi mo dun sa isang tao na dapat ganito yung isipin niya, ganito yung iboto niya, ganito yung dapat maging way of thinking niya. Parang ina-align mo dun yung, parang ina-influensyahan mo siya sa electoral outcomes niya. Ayun. And then, last or second to the last topic is yung social contradiction and tension. Basically, ito yung hindi pagkakasunduan or pag-aaway-away ng isang lugar. So, for example natin dito is yung mga tension pagdating sa class struggles, religion, sa terrorism, protest, gender inequalities, tapos yung mga inequalities in terms of economically and stuff. So for example, yan is yung genocide.
Ano pa ba? Yung mga war natin ngayon sa Ukraine and Europe, sa Gaza. Ayun, yun yung mga tension and social contradiction kasi nag-aaway yung dalawang kultura. Sa Pilipinas naman, merong ding terrorism and protest. So, for example, is yung sa Moro and Lumad, nung nangyari yung nakaraan. Tapos yung New People's Army. Tapos yung protest na historical, yung People's Power Movement. Yung mga tension kasi na yun, or yung mga ginagawang movement na to, basically kasi, yung social contradiction na yun is, ano siya, parang pinaglalaban dun yung pagkakaroon ng inclusivity, ng equality, and a lot of social injustices na naranasan natin ngayon sa lugar natin or sa bansa natin. Again, that's all. Ayun lang yung pinaka-summary ng lesson ko, and I hope you learned something. Although I know na hindi nyo naman talaga titignan tong video na to, and si Ma'am lang yung makakakita, so it's okay. At least I did my part and explained it in a very easy way to understand and comprehend. Goodbye. Bye, ma'am.